Sa talata pong awit 127 verses 1 to 2, nagsasabi po na malibang itatag ng Panginoon ng tahanan, walang kabuluhan na nagsisigawa o ang nagtatayo nito. Kabuuan ho ng ating pag-aaral ngayong hapon, yung katotohanang kailangan ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Baliwalain man ng tao ang sinasabi ng Biblia, tumahak man sila ng ibang landasin, mapaniwala man sila ng ibang prinsipyo sa buhay, kung hindi rin lang po talagang Biblia, prinsipyo ng kasulatan ang ipamumuhay, walang patutunguhan ang lahat ng bagay, anumang pagsisikap, anumang pagsisikhay, magkamalman ng anumang material na bagay ng tao, andun pa rin po ang kahungkagan, emptiness ng puso. Kinailangan po na ang Diyos ay magkatawan tao para ipakilala ni Kristo ang katuruan ng Ama sa atin upang proteksyonan ang pinakamahalagang bagay na ating buhay, ang pamilya. Ngayong araw na ito, kapiling po natin sa pag-aaral si Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess, ang aming Assistant Squad Leader na si Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, sa pangunguna po ng aming Squad Leader na si Police Chief Master Sergeant Joseph Aquino, at ang ating kapiling din po ang Deputy Chief of Police ng Santa Maria PNP, si Police Major Dale Allen Bacle. Sa ating pang pagtalakay, yung puso at gampanin ng magulang ang dapat nating pakatandaan. Tulungan tayo ng Diyos na sa paglipas ng mga araw, mas makumbinsi tayo ng prinsipyo ng kasulatan na sa pinagsaligan ng ating konstitusyon at pinagsasaligan ng maraming batas sa buong mundo ay napakatibay na gabay. Huwag lang po sana baliwalain. Sinabi po ng talata po kanina na walang kabuluhan ang magbangon ng maaga o magpahinga ng tanghali o kumain ng anumang tinapay na pinagpagalan kung ang Diyos ay wala sa sentro nating buhay. Ano po ba ang inaasahan ng Panginoong Diyos sa ating mga magulang? Sa ating pag-aaral, tulungan tayo mga kapatid, magkakapatid. Tulungan tayo mga PNP personnel, lahat tayo na claiming to be Christians, na ipamuhay ang kasulatan. Sapagat ang Diyos sa langit ay nag-expect sa ating mga magulang. Sa inyong mga binata't dalaga, you better listen because this will really help you prepared sa inyong buhay na isawa in the near future. Una, ang Diyos po ay nag-design, idinisenyo niya na ang magulang should be the builders. Parents should be the watchmen, the provider ng mga anak. Of course, mula nang siya'y paglihi sa kanyang pagkasilang, kailangan tayong mga magulang aware na we have to realize that God should be our partner to build a godly home. Mag-construct tayo ng spiritual foundation para sa ating mga anak. Of course, malaking tulong ang when we talk about construction, may mga subcontractors. At ang mga yan ay tulad ng mga guro, ang ating mga simbahan, leaders ng mga churches. But there are subcontractors, but the main player of building a godly home are the parents, tayo. Ang watchman must guard our kids. Tayo bilang bantay, lagi nakaabang sa ating mga anak upang di sila mapahamak. At marami pong mga potential harmful influences sa paligid, mga pinapasok ng mga kabataan ngayon na relationships and environment ay hindi masyadong friendly. Ang the things they watch, the things they listen, pati ang mga
offer ng entertainment na roong kaagaw natin for them to be built as a godly person, pero pag hindi po tayo nag-ingat, aagawin yan sa ating mga kamay and they will be taught things against God. So when we partner with God, He will provide for our family. And He promised us that He would bless yung lahat ng ating pagsisikap and He will be with us. Magiging maaliwalas. Bagamat may mga pagsubok, kakayanin lagi natin ang anumang trial sa buhay. Hebrews 3 verse 4, ang bawat bahay ay may nagtayo, datapot ang nagtayo ng lahat ng mga bagay, Diyos. Kailangan ma-realize natin, Diyos pa rin ang talagang dapat nating laging uuwian sapagkat siya ang nagtayo ng mga gabay. Huwag lang baliwalay ng tao ang mga itinatag ng Diyos ng mga prinsipyo. So God designed parents to be builders, watchmen, providers, and God designed us, parents, na dumisiplina ng ating mga anak and train them and coach them. Kaya nga isang psychologist from age 0 to 5, parents should decide to discipline. Yung ayos lang, turuan ng bata ng disiplina para pag lumaki ito, hindi siya maging pasaway. And by the age of 6 to 12, samahan natin ang pagtitrain ng tama niyang kilos. And then 13 to 19, andun yung iba na ang konting trato, andun yung more on coaching. As our kids grew, pag lumalaki, in different stages ng kanilang kabataan, ang ating mga papel bilang magulang ay nag-a-adjust din naman. Should be in accordance sa talagang kailangan. And discipline teaches our kids to obey without challenge, without excuse. When they learn discipline, they would obey without delay. And they will be able to understand kung ano yung mali at ano ang tama. And later on, they would enjoy the benefits of obedience. Pagka natutunan nila sa takdang panahon. Hindi lang lang matutunan ng tamang aral o ang tamang kilos, paglihis yung salita natin sa ating ginagawa. How can they learn na masama ang bisyo, masama ang alak, masama ang sigarilyo, pag nakikita sa atin, maharap na ng kung sino nakatoma na agad. Pagkatapos kumain, kumakasin din ng sigarilyo parang papausok ng mangga. So how they can be able to be disciplined kung yung tayo na magdidisiplina ay hindi nakikitaan ng gayon. So tulungan tayo ng Diyos na alalahaning ang bawat kilos natin nakatingin ang ating mga anak. And as our kids grow, desire na tayong mga magulang should develop them into a godly person na maunawaan niya na ang pagsunod magtutulak sa kanya maging mabuting mamamayan, maging mabuting tao. And when our kids became teens, yung ating mga papel, wika ko kanina, they would shift to coaching and learn to listen, learn to motivate them, and learn to inspire them, challenge them. Ang ating pong buhay, lalo na we claim to be Christians, kailangan maging modelo. Proverbs 13:24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang miibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. So when we try to discipline our kids, lagyan natin ng konting pangil. Hindi busarado, papatayin sila ng todo-todo, hindi kumiga. They would learn when they made this mistake or when they cross the line, meron silang kastigong aabutin. Hindi ko sinasabing konting mali lang, bugbusarado. So as we see them grow, matutunan natin how to deal with them. May mga tao namang nakukuha sa usapan, nakukuha sa salita. Hindi lahat ng kibo o mali ng bata, bugbusarado. Another verse, Proverbs 1:8-9. Dinggin mo, anak, ang turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang utos ng iyong ina, sapagkat ito magiging tali ng biyaya sa iyong ulo. So when they learn discipline,
when they learn correction, when they learn how we love them and discipline them, matututunan nilang igabay sa kanilang buhay, at ang sabi nga ay para magiging kwintasyon sa kanilang mga leeg. Guide nila kahit saan sila naroon. Wala mo sa ating paningin, you will find them doing what is right. Hindi gagawa ng tama dahil nandiyan tayo. So we must take the challenge of raising good kids. Tulungan tayo ng Diyos. Tayo lahat. I mean, kami civilian, in uniform, lahat tayo, take the challenge of raising godly kids. Yun lang pong pag-asa upang ating bayan ay tumingo talaga. And kids are truly blessing mula sa Diyos. Unfortunately, nung binigay sa atin ng Diyos yung ating mga anak, walang instruction manual. Pero meron tayong Bible na guide natin para sila ay gabayan. And the best place to find advice, again, is the Bible. So ito nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya bilang ating Ama, siya nagbibigay sa atin ng mga directions, and it will give us instructions na ang ating mga anak, makikita natin na hindi man sila mag-excel sa maraming bagay, pero makikita niyang sila ay nabubuhay ng maayos, marangal, at hindi pinagtatawanan, hindi kinakahiya. Nakakaya yung okay, pero ano maramdaman ng isang magulang ng kanya anak ay lagi nasa front page ng dyaryo o nasa headlines ng television, ng anak niya ito ng halay, o anak niya ito ng ulimbat, o nakikitang pinupusasan. Masakit sa puso ng magulang na may mga pagkakataong ang kanilang anak ay anong sikap man nilang pagpalakihin ng ayos, dalhin man sa tamang landasin, pero dahil sa ayaw niyang makinig sa turo, pinariwara niya kanyang buhay. Walang magulang na masaya na makita ang anak niya kinakastigo sa Senado o pinagtatawanan o nagiging usap-usapan dahil sa kalasuan, pangluloko, panggagancho, panlalamang sa kapwa. Masakit po sa magulang ang ganun mag-usap. Let's take for example Hannah. Siya po ay walang anak, baog, but she really prayed hard sa Diyos Ama at sabi, Lord, just give me man child. Bigyan mo ko ng anak na lalaki. And I promise you, pag binigyan mo ko ng anak, I will dedicate him sa paglilingkod sa iyo. And lo and behold, God answered her prayer. Bigyan siya ng Diyos ng anak, and he became the great and famous prophet Samuel. Mula sa kanyang example, si Hannah, we would learn her priorities. Alam niya na pagka ibinigyan ng Diyos ito at pinangako niya na maglilingkod ito sa kanya, sa Diyos, it will be her priority na tugunin niya, mag-respond siya sa kanyang sinasabi para sa Diyos. Meaning, yung pagpapalaki ng anak niya na maging godly is her priority. Yes, nagsisikap ang magulang, lalaki at babae, nagtatrabaho para sa kanabukasan. Pero how are we try to rear our kids? Baka iba na nagpapalaki. Baka iba na ang sakala nag-aaruga. At pag uwi natin konting lapit ang anak sinusupla natin at itinataboy at tuloy ka ng tulog. Akala ko ba tayo nagsisikap para sa kanilang mga anak? Pero pagka dumating at nagpapakita sila ng the need some affection, itinataboy niyo sila. Hannah knew her priority. So, alam niya kung paano palalakihin ang kanyang anak. And before he was born, she is on her knee praying. Nananalangin siya. Tulungan siya ng Diyos na maging totoo siya sa kanyang pangako. Na itong anak ko ito, pag binigay mo, Lord, I will lead him to serve you. Bakit alam niya? Sapagat she knew that she had a purpose. Lord, itong anak ko ito, binigay mo, may purpose po ito. And every child is a gift mula sa Diyos. At yung pinagkatiwala sa ating anak, matutunan natin ibalik sa Diyos. Panginoon, ingatan mo buhay ng aking anak na ito. Hayaan mo siyang maabot ang kanyang pangarap at maging mabuting mamamayan. Higit sa lahat, makakalala siya sa iyo. Maging mabuting tao at hindi kakitaan ng katiwalian.
So many parents, sadly, fail to raise godly kids because they do not know the purpose ng kanilang mga anak. Ano po ba layon ng Diyos para sa ating mga anak? What's your ambition? Ano ba ang nais natin sa ating mga anak? Yes, we want them to be healthy, successful, or gumanda buhay, walang magulang na ayaw ng ganung bagay. But the greatest ambition should come from what the Bible says. This should be what we should aspire na maabot, mangyari sa ating mga anak. 3 John verse 4. 3 John chapter 1 verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Wika ni John, wala nang mas dadakilang higit pang kaligayahan sa akin na sa bagay na ito, kundi yung aking marinig na aking mga anak lumalakad sa katotohanan. We hope to God that our kids, wala mang lahat ng mga gadgets, wala mang mga material na bagay, but they have that desire to walk in God's truth. So, ang ating primary purpose must be tulungan natin ang ating mga anak dahil may takot sa Diyos. We should be persistent in making them a godly person God wants them to be. And alam ni Hannah na pagka ito'y naganap at naglingkod sa Diyos, wala siya magiging problema. At maraming magiging katuang na matutulong tao din maaakay. Kailangan talaga persistent tayo. Hindi po madali. There's no easy way na ating mga anak ay magiging matino. There's always be hurdles. But sabi ng Bible sa Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Palalakasin ka ng Diyos. Intay lang tayo. Magtulungan tayo, makipagtulungan tayo sa Diyos. Psalm 37 verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. So, no facts you learn, no techniques you assimilate will take place sa persistence. There's no easy way. There's no cheap way. There's no lazy way to raise godly kids. Kailangan simulan sila na madisiplina, maakay, sa tamang landas the moment they were born. Unti-unti, tulungan tayo ng Diyos. And never underestimate the influence na meron tayo sa ating mga anak. We will influence them in one way or the other. Tulungan tayo ng Diyos to influence them on God's side. And pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yan, ating mga anak. Huwag naman po sana mangyari kagaya sa ilang family in crisis na napabayaan, napariwara ang mga anak dahil sa karamihang bagay, elements, influence na nakaagaw ng pansin sa mga magulang. The children are paying the highest price ng pagdurusa sapagkat ang magulang hindi sumunod sa Diyos. So, tulungan tayo ng Panginoon na tayo ay maging halimbawa. So, pagka ang anak ay napariwara, ang mga anak ay nalungi, naligaw na landas, do not even dare to blame the government, schools, or churches, or everything na maaaring naka-impluensya, maaaring tunay naka-impluensya, but to whom God assigned the primary duty ng pagtuturo sa ating mga anak ng prinsipyo sa ating mga magulang. We are responsible unang-una sa pagpapalaki ng ating mga anak. Yes, malaki influensya ang maraming bagay, pero hindi sila ma-influensyan kung meron silang matibay na pundasyon sa ating tahanan pa lang. Deuteronomy 6:6-7, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo ay sa iyong buong puso at yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, sasalitain tungkol sa kanila, pag kayo nakaupo, pag kayo lumakad, pag kayo nakahiga, pag kayo bumabangon. So, ibig sabihin ng Diyos, let God's word be heard, be seen, be applied natin sa ating mga sarili so that they would see na makagaya nila sa atin. Makikita nila totoo. Because society's breakdown starts with family breakdown. Pagka sumablay ako bilang ama, magulang sa mata ng aking mga anak, napakalaking chance na sasablay din sila sa katinoan. Tulungan tayo ng Diyos. When dads fail to provide stability or leadership, when parents
failed to provide good character example and strength para sa pamilya because they were preoccupied by many things, work, business, etc. Minsan mas marami pang panahon ng mga magulang sa kumare, sa kumpare, except raising kids. Nakalulungkot po. Misdirected parents na dapat merong halimbawang pinakikita, nagiging dahilan ng pagkapariwara ng mga tao. Proverbs 29:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Pag pinabayaan natin ang ating mga anak, ipahiya ka na iyong anak. Pagka when we fail to be the example sa ating mga anak, when we fail to discipline them, 1,000% ipahihiya tayo na ating mga anak. Many parents work hard to be good and godly parents. Pero ito lang nabanggit ko kanina, when they needed a hug or some affection, ando ng sobrang wagas na pagtaboy. Wala na silang panahon. It's up to us parents to keep loving, training, and fighting for our kids. So it's good. Binigyan tayo ng Diyos ng guidelines ng kanyang salita to nurture them. And the best gift that we can give to our kids, yung ating love, ng spelling ay T-I-M-E. When we have the time, matututunan nila na ang aking magulang mahal ako. Wala man akong material na bagay, but whenever I needed them, andyan sila lagi. So they have to be taught. They have to learn the unconditional love. Na hindi mo ibig sabihin, you will give them everything he wants or she wants. But unconditional love would give them what they need. And what they need is love. What they need is an example. Unconditional acceptance, regardless kung ano man ang naging ugali nila. When they realize their mistakes, andun tayo to tell them, to let them know. Hindi yung konting mali lang, tagtsak, bugbog. Minsan, nasasaktan sila, hindi lang nalalaman kung bakit. And I know some parents, even mga lola o lolo, kung bakit pag nakita nila, apo nilang yun, pinagigiliitihan nila, nagwawala sila, gusto lang, kung pwedeng tagpasin ng liig ng bata, gayon sila kabagsik, hindi sila nilalapastangan, basta trip lang nila, magulang, lolo, lola, pagka nakita nila yung ganong bata, apo o anak, ang isip nila saktan na saktan. At ang masakit pa rito mga kaibigan, there are parents, when they see somebody try to help them, somebody try to magpakita ng malasakit sa bata, nagngingit kitang kalang kalooban, hindi sila makakita, hindi katiting, they would not even dare to be happy, hindi sila nagiging masaya pag may nagmamalasakit sa kanilang anak. Kumukulo ang kanilang dugo pag nakita ang kanilang anak na ito o mahal sa buhay, gumaganda ang trato ng iba na dapat sila gumagawa. Ang tanong ko nga palagi, kailan ka magiging maligaya na makita mo umuunlad ng buhay ng isa? Kailan ka magiging masaya na sila makita mo may nagmamalasakit para sa kanila? Dapat tayo gumagawa. Tulungan tayo ng Diyos na matuto ng pagmamahal. Extreme it may sound, but there are parents I know na sad na gawan mo ng mabuti, anak ko, sa akin mo gawin yan. Sad na yan gawin mo sa kanya, sa akin mo gawin yan. And you will make me happy. So honored. Ano yung tawag ng mga taga-kanto sa ganyan? Ganid. Sobrang ganid. Ang magulang na maka-Diyos at may pagmamahal sa kanyang mga anak at sa Diyos, masaya siya na makitang masaya ang kanyang anak. Masaya siya na nakikita niyang umuulad ang kanyang kapwa. Gumaganda ang buhay. Hindi nagkakaroon siya ng green-eyed monster called jealousy. Yan po ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid si Abel. Binalot siya ng inggit. Sapagkat tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel na may nakarapat-dapat. He followed God's instruction. Pero siya, si Cain, sinunod niya sarili niya kagustuhan. When God rejected his offer,
Nagalit siya sa kanyang kapatid. Sapagat pinahalaga ng Diyos ang handog ni isa. And he started to get jealous to that extent that he killed his brother. Oh, may God help us na maging masaya tayo sa pag-unlad ng ating kapwa. Lalo na inyong mga anak, magulang. Tulungan tayo ng Diyos that we would see our children, our child, each one of them is unique. Na hindi man sila para sa ugali, we must try to learn how to deal with them accordingly. Hindi isa lang papaboran mo, ito, lahat ng bagay gusto mo sa isang bata lang. That's very wrong. Hindi po ganyan. Pero ang nangyayari, sad to say. So tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng listening ear, to be sympathetic to them, and let's be open to any communication, and let's be happy. Yung tunay na may kagalakan, na makita natin ating mga anak, gumaganda buhay, may nagmamalasakit sa kanila, at nagpapakita sila ng malasakit in return, they're reciprocating yung ginagawa natin malasakit. Let's give them a happy environment. Proverbs 15:13, a merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. So do not let your children's spirit be broken. Let's be firm, fair, and have fun sa ating mga anak. Ibig sabihin, let's have a sense of humor. Let's make our home peaceful, happy. Hindi yung lahat na lang kibo ng anak mo, singhal dito, sigaw doon, palo dito, palo doon. Pagka ganyan ang ating trato sa ating mga anak, isang araw, gagantihan kayo ng Diyos. Alisan natin ganang bagay. Let's be happy. Rear our kids with a happy home, peaceful home. At yun nagsisimula sa salita ng Diyos na pagsunod natin bilang mga magulang. So may God help us mga kapatid. It's very hard, but it's not impossible. God bless us all and God give you peace. Until next time, salamat po.